والعلم طريق للعلا كل من ساروا عليه وصلوا سنة الله وهدي الأنبياء وبه عز الرعيل الأول. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ang aralin po natin ngayon kaugnay pa rin po sa mga paksa ng paniniwala o aqida. Ang paksa pong awliya na kung saan ang salitang ito po ay plural o pangmaramihan ng salitang wali. Na kung saan ang wali sinasali nating katangkilik. At ang salitang wali ay nagmula din sa salitang wilaya na sinasali naman natin na pagkakatangkilik o pagtatangkilik. Na ang kahulugan nitong panglingwahe sa lingwaheng Arabic ay qurb, na ang salin, lapit o pagkalapit o kalapitan. Alam po natin na kung saan hinati ni Allah ang mga tao sa iba't ibang mga antas. Na kung saan ang pinakamataas sa antas ng mga tao ay ang tinatawag na nubuwa. Sinasali nating pagka-propeta. Ibig sabihin, ang mga propeta ang pinakamataas ang antas sa ganang kay Allah. Susunod dito, ang antas ng siddiqiyya o pagkamatapat na tinutukoy dito, yung mga taong tapat sa kanilang pananampalataya, hindi nag-aalinlangan, agarang sumasampalataya. Sunod dito ay ang antas ng mga syuhada. Ang mga syuhada, syahada, pagkamartir. At sunod, ang antas ng mga salihun. Mga taong matutuwid, mga maaayos, mga righteous. Kung sa lingwahe ng Espanyol, mga santo at mga santa. Ibig sabihin, mga matutuwid na mga mananampalataya. Mayroong antas na hindi naman nakaabot sa antas ng nubuwa o pagkapropeta. Pero nakahihigit sila sa pangkaraniwan na mga mu'minun o mga mananampalataya. At sila po ang mga awliya. Sila ang mga awliya o katangkilik ni Allah na kung saan itinangi ni Allah ng higit sa iba pang mga alipin niya. Ang wilaya na sinasali natin na pagtatangkilik ay umiikot po sa dalawang bagay. Ito'y ang mahabba at nusra. Mahabba, pag-ibig, nusra, pag-aadya. At ang salungat naman ng wilaya, na yun nga ang adawa, kabaliktaran lamang ng mahabba at saka nusra. Ito yung pagkamuhi at paglaban. Ito po ay umiikot naman sa salitang maaari sa ating lingwahe, hinanakit at pagkasuklap. Kung ang mga awliya ni Allah ay mga katangkilik niya na mga inilapit, iniibig at nag-aadya, ang mga aada o mga kaaway naman ni Allah ay ang mga inilayo, kabaliktaran, kinamuhian, kinasuklaman at kinalaban. Kaya naman, ang adawa o pagkamuhi at paglaban, ito po ay nakasalig sa pagkasuklam at pagpapalayo, pagkakanulo, paglaban at pagkapuot. Samantalang ang wilaya nakasalig po sa mahabba at nusra, pag-ibig at pag-aadya. Nilinaw ni Allah ang mga katingian ng kanyang mga awliya at nilinaw din niya kung sino-sino ang mga awliya o mga katangkilik niya.
Nasasaad sa Hadith Qudsi na nasa Al-Bukhari na nagsabi si Allah, "Man aada li waliyan faqad adantuhu bil harb," na ang salin sa ating binasa, ang sinumang napuot at pumalaban sa katangkilik ko sa aking wali, ay ipinahayag ko sa kanya ang harb, ang labanan. Ang mga awliya po ni Allah ay ang mga nagtataglay ng iman at takwa. Alam natin ang kahulugan ng takwa, pangingilag sa pagkakasala, at sila ang mga nagsasakatuparan ng mga obligado o mga tungkulin, umiiwas naman sa mga ipinagbabawal, at nananatili sila sa hudud, mga hangganan ng mga kautusan ni Allah. Sila ang tunay na mga mananampalataya. Sila ang mga tinatawag sa lingwaheng Arabic na mga atqiya, plural ng taqi, o mga mananampalatayang mayroong takwa, o mga mananampalatayang mapangilag sa pagkakasala, at awliya ni Allah. Hindi mga awliya ang mga mapamahiin na mga mubtadi', na yan ang buong akala ng mga kulang sa kaalaman sa ating bansa. Sila yung mga manggagaway at mga salamangkiro, sahir. Dahil dito sinabi ng Shaykhul Islam na ganito ang ating mababasa, "Inna awliya Allahi humul ladina amanu bihi wa walawhu fa ahabbu ma yuhibbu wa abghadu ma yubghid wa radu bima yarda wa sakhatu bima yaskhat wa amaru bima ya'mur wa nahaw ama yanha wa ataw liman yuhibbu ay yu'ta wa mana'u lima yuhibbu ay yumna." Ang mga katangkilik ni Allah ay sila ang mga sumampalataya sa Kanya, umibig at nag-aadya sa Kanya, kaya naman ay inibig nila ang anumang inibig niya o ni Allah. Kinasuklaman nila ang anumang kinasuklaman ni Allah. Kinalugdan nila ang anumang kinalugdan niya. Nagagalit sila sa anumang ikinagalit niya. Inuutos nila ang anumang inuutos niya. Ipinagbabawal nila ang anumang ipinagbabawal niya. Nagbibigay sila sa sinumang ibig niya nibigyan, at pinagkaitan nila ang sinumang ibig niyang pagkaitan. Sila po ang mga awliya o sinasabi nating mga katangkilik ni Allah ayon sa paglalarawan ng Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Kaya naman, ang simple na paglalarawan ng may akda sa mga awliya o mga katangkilik na Allah, na kung saan sinabi niya, "Al-awliya al-mu'minuna kulluhum awliyaullah." Ang mga mananampalataya sa kabuuan nila ay mga awliya ni Allah o mga katangkilik ni Allah. Allah waliyul ladhina amanu. Si Allah ay wali ng mga sumampalataya. Sinabi pa ng may akda, "Wa akramuhum indallahi atqakum." Ang pinakamarangal sa kanila sa ganang Kanya ay ang pinaka mapangilag magkasala sa kanila. Yung pinaka-taqi, pinaka mapangilag magkasala. Na nangahulugan na sila ang pinakamataas ang antas sa mga mananampalataya na ating nanatalakay, na ang mga mu'minun ay may mga antas din na tatlo na atin ang binanggit. Minsan ang dalil sa Quran. Sinabi ni Allah, "Inna akramakum indallahi atqakum." Tunay na ang pinakamarangal sa inyo sa ganang kay Allah ay ang pinaka mapangilag magkasala sa inyo. "Faman kana lillahi taqiyan, kana lillahi waliya." Kaya ang sinumang naging
isang mapangilag magpakasala kay Allah, siya ay isang wali. Wali para kay Allah. Kaya naman, ang may pinakamataas na antas ng taqwa, siya rin po ang may pinakamataas na antas ng wilaya o pagiging wali. At ito ang panuntunan sa wilaya na gaya rin sa natalakay na natin na panuntunan ng iman o pananampalataya. Ang wali ay ang al-mu'minut taqi. Al-mu'minut taqi o sinasabi natin ang mananampalatayang may takwa o mananampalatayang mapangilag magkasala kay Allah, kung saan sumusunod sa anumang inutos ni Allah at umiiwas sa anumang ipinagbawal niya habang naghahangad ng gantimpala ni Allah at nangangamba sa parusa ni Allah. Inulit lamang po natin ang pakahulugan ng salitang takwa, na ang taqi, yun ang mananampalatayang mayroong takwa. Fa wilayatuhum lahu biqa'atihi wa mahabbatihi wa wilayatuhu lahum bimahabbatihim wal ihsani ilaihim. Sapagkat ang pagkakatangkilik nila sa Kanya ay sa pagtalima sa Kanya at pag-ibig sa Kanya, at ang pagkakatangkilik niya sa kanila sa pag-ibig sa kanila at paggawa ng maganda sa kanila. Na kung saan sunod nitong babanggitin ng detalye ang kahulugan ng wali na sinasabi nating katangkilik. Sinabi na may akda, al-wali huwa kullu mu'minin taqi. Ang wali na sinasabi nating katangkilik, siya ay ang bawat mananampalatayang mapangilag magkasala. Nagsabi si Allah subhanahu wa ta'ala, ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ala, pansinin, inna awliya Allah la khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Tunay na ang mga katangkilik ni Allah ay walang pangamba sa kanila, ni sila ay malulungkot. Ito po ang kalagayan ng mga awliya ni Allah. Hindi sila mangangamba sa anumang mangyayari sa buhay nila sa hinaharap, at hindi rin sila malulungkot sa anumang nangyari sa kanila sa nakaraan. Pagkatapos nito, dinugtong ni Allah ang salita na naglilinaw sa katangian ng mga awliya niya. Sinabi niya, alladhina amanu wa kanu yattaqun. Sila ang mga sumampalataya at sila noon ay nangingilag magkasala kay Allah. At ano ang kanilang gantimpala? Ang sagot ay ang kadugtong na aya na sinabi ni Allah na ganito po ang ating mababasa. Lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabadila li kalimatillah dhalika huwal fawzul azim. Ukol sa kanila ang balitang nakagagalak sa buhay sa mundo at sa kabilang buhay. Walang pagpapalit sa mga salita ni Allah. Iyon ay ang pagkatamong dakila. Ito ay sa number 64 ng sumunod na aya. Ang balita pong nakagagalak sa buhay sa mundo, ayon sa talatang ito, para sa mga awliya ni Allah na mga mananampalatayang matutuwid na mapangilag magkasala, ay ang magandang papuri sa kanila, pagmamahal sa puso ng mga mananampalataya, maaaring magandang pangitain na makita ng isang matuwid na mananampalatayang ito ang kabutihang loob ni Allah at pagpapagaan sa Kanya na makamtan ang mabubuting asal at mailayo siya sa mga masasamang asal. Ang lahat ng mga ito ay kabilang po sa mga balitang nakakagalak sa buhay dito sa mundong ito para sa isang al-mu'minut taqiyus salih, isang
mu'min o mananampalatayang matuwid na mapangilag, magkasala. Samantalang sa akhira, ang unang balitang nakagagalak sa kabilang buhay ay ang pag-alis ng kanyang kaluluwa sa panahon ng kanyang kamatayan. Gaya ng sinabi ni Allah na ganito ang ating mababasa, Innal ladhina qalu Rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Tunay na ang mga nagsasabi si Allah ay ang Panginoon namin. Pagkatapos nagpakatuwid, magbababaan sa kanila ang mga anghel na magsasabi, huwag kayong mangamba, huwag kayong malungkot, at magalak kayo sa paraiso na sa inyo dati ay ipinangako. Ang ating binasa ay sa Fussilat number 30, ang bilang ng aya. Gayon din naman, al-mu'minu taqiyus salih, isang mananampalatayang matuwid na mapangilag, magkasala, ay babalitaan ng balitang nakagagalak sa kanyang libingan ng pagkalugod sa kanya ni Allah at kaligayahang walang hanggan. At babalitaan naman ng balitang nakagagalak na sa araw ng pagbangon ay ipapasok siya sa paraiso na kaligayahang walang hanggan. At kaya din naman, babalitaan ng balitang nakagagalak na siya'y ligtas sa paparusahang masakit ng impyerno. Wa maratibuhum fil wilaya bihasabi maratibihim fil imani wat taqwa la binasabin wala da'wa. Ang mga antas nila sa pagkakatangkilik ay alinsunod sa mga antas nila sa pananampalataya at pangingilag magkasala. Hindi sa kaangkanan, ibig sabihin hindi sa ang pangpinagmulan, ni sa pag-aangkin. Nagsabi si Allah, Inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Tunay na ang pinakamarangal sa inyo sa ganang kay Allah ay ang pinaka-mapangilag, pinakataki, pinaka-mapangilag magkasala sa inyo. Tunay na si Allah ay maalam, mapagbatid. Napakalinaw po sa talatang sipi ng may akda na ang pagiging wali, hindi ito pinamana sa kaangkanan o kaya pag-aangkin na siya'y wali, kundi ayon sa aya kung sino ang pinaka mapangilag magkasala, siya ang pinaka marangal sa inyo, sila ang pinaka mataas ang antas. Sa ikalawa tayo, al-karama, amron khariqun lil'ada yujrihillahu ala yadi waliyin min awliyaihi karamatan lahu wa tasdiqan linabiyyin ladhi taba'a. Ang mga himala, karama, ang sabi natin ay himala, na kung saan natalakay na natin yung isa pang word na mu'jiza. Ang salin pa rin natin ay maaaring himala sa ating lingwahe o kaya ay milagro na sa paliwanag ng may akda, amron khariqun lil'ada. Ito ay isang bagay na naiiba sa nakagawian. Yujrihillahu ala yadi waliyin min awliyaihi, na pinangyayari ni Allah sa kamay ng isang wali kabilang sa mga awliya niya, bilang himala para rito, karamatan lahu wa tasdiqan linabiyyin ladhi taba'a, at bilang pagpapatutuo sa propeta na nauna rito na sinundan nito. Ang karama po, himala, nasalin natin ay milagro, ay hindi karaniwan at pambihira. Gaya din po ng nabanggit na natin na mu'jiza, na sinasalin pa rin natin sa lingwahe natin na himala o milagro ay hindi rin karaniwan. At ang kaibahan po ng karama at mu'jiza, na ang mu'jiza
ay himala na nagaganap sa mga propeta bilang ayuda at pagpapatunay sa katotohanan ng pagkapropeta nila. Samantalang ang karama ay himala na nagaganap sa mga hindi propeta bilang pag-aayuda at pagpaparangal sa kanila sa kanilang pagsunod sa mga propeta. Tandaan natin ha, dahil sa pagsunod nila sa mga propeta. Kung hindi sila sumusunod, ang mga karama na kanilang ginagawa, hindi yun tunay na karama. Yun ay sa ating pananampalataya, gawain lamang ng demonyo o pang-iligaw ang mga tao, gawain ng mga sahara, ng mga manggagaway, mga mangkukulam, mga mambabarang, mga salamangkiro. Maaari na ang karama na ito ay pag-ayuda at pag-aadya sa katotohanang ipinararating nila sa mga tao o pagpapalakas ng kanilang pananampalataya. Kaya naman ang pamantayan ng pagkatotoo ng karama na naganap sa isang mananampalataya ay batay din sa kung gaano katotoo na siya nga ay totoong mananampalataya. Pag sinabing totoong mananampalataya, na sumusunod sa sunna ng propeta. Dahil kung ang himala ay naganap sa isang taong gumagawa ng bid'a, iyon ay hindi karama na pinangyayari ni Allah, kundi ay kabilang lamang sa mga gawain ng demonyo na atin ang nabanggit, na kung saan gawain ng demonyo na panggagaway at salamangka, na kung saan basahin natin ang sinabi ng Shaykhul Islam rahimahullah. Sabi niya, wa min usuli ahli sunnah wal jama'ati tasadiqu bi karamatil awliya wa ma yujri Allahu ala aydihim min khawariqil adat kal ma'thur an salifil umam fi suratil kahf wa ghayruha wa an sadri hadhihi al ummah min as-sahabati wat tabi'in wa sa'iri qurunil ummah wa hiya mawjudatun fiha ila yaumil qiyamah. Ganito po ang ating pagkakasalin kabilang sa mga pinaniniwalaan ng Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Sabi ng Shaykhul Islam ay ang paniniwala sa mga karamat ng mga awliya ni Allah at anumang pinangyayari ni Allah sa pamamagitan ng kanilang mga kamay na mga naiiba sa mga nakagawian, gaya ng naunang mga kalipunan ng mga tao sa Suratul Kahf at iba pa, gaya din ng mga nauna sa umma o kaliputang ino na kabilang sa mga sahaba at mga tabi'in at lahat ng mga siglong dadaan sa umma. Ito ay umiiral sa umma na ito hanggang sa araw ng pagbangon. Pagbangon, araw ng paghuhukom, na kung saan sinasampalatayanan ng Ahlus Sunnah wal Jama'ah na ang karama na ito ay nagpapatuloy hanggang sa araw ng paghuhukom. Nagaganap ito sa sinumang mga mananampalataya. Kaya naman ang mga himalang ito po ay magpapatuloy. Pero mayroon itong mga kondisyon at panuntunan. At hindi rin ang mga hulugan na kapag naganap ang isang himala bilang pag-aadya sa isang wali na mananampalataya, siya ay higit na mainam sa iba pang mga mananampalataya na hindi naganap ang himala. Sapagat ang mga himala ay may mga dahilan. Maaaring ipinahintulot ng Allah na maganap ang himala bilang pagpapalakas sa pananalig, sa tawakkol at iman ng isang Muslim. Isa pang mahalagang paniwala na dapat malaman ng bawat Muslim na ang himala po ay nagaganap lamang para sa mga awliya. Pinagdidiinan natin ito, mga katangkilik ni Allah, na mga nangingilag magkasala. Hindi yung mga suwail na mga hindi nagsasala, hindi nag-aayuno kasi sila daw ay mga awliya. Kasi nakapagsala na sila.
At ang iba sa kanilang mga pagsisinungaling, nagsala pa kami sa Makkah, bagaman sila ay doon sa kadulod-duluhan ng tawi-tawi nakatira. Sabihin nilang, ano kapag sala na kami? Napunta kami sa Makkah. Ano kapag fasting na kami? Kaya yun ay palatandaan ng kanilang mga pagiging suwail, pagiging palalabag sa aral ng Islam. At ang takwa po o pangingilag magkasala na siyang katangian ng mga awliya ni Allah, hindi po ito pinamamana gaya ng akala ng maraming mga Muslim na kung saan mayroon daw natatanging pamilya ng mga awliya na lahing pinamana nila sa kanilang mga ninuno. Bagkus ang wilaya o pagiging wali, ito po sa ating pananampalataya sa Ahlus Sunnah wal Jamaa, ito po ay personal na pagsisikap ng bawat isa sa atin o ng bawat isa sa mga mananampalataya na magtaglay ng katangiang takwa o pangingilang magkasala. At ito ay sa pamagitan ng pagtalima sa mga niuutos ni Allah at pag-iwas sa mga ipinagbabawal niya. Pero ito ay binahagi ng mga ulama sa 3 pangkat na may pagkakaiba ang paniniwala tungkol sa mga awliya. May pangkat na nagpakalabis-labis, sila mga extremist, nagpakalabis-labis sa karama, at sila yung mga Sufi na sa pamagitan ng mga karamat o mga himala ay nag-aangkin o kaya nagsisinungaling na sila nagtataglay ng mga katangiang natatangi lamang kay Allah. Gaya ng pag-aangkin nila na kapag ninais daw ng isa sa mga awliya ni Allah na hindi daw muna maganap ang araw ng paghukom, ay hindi nga ito magaganap. Nag-aangkin din sila na sila'y mayroong kapangyarihan sa bawat bagay. Mayroon daw silang kakayahan, kodra sa bawat bagay na magsabi rito ng kun, payakun, mangyari at mangyayari ito. Ang mga pag-aangking ito ay kalapastangan sapagkat ang mga ito ay natatangi lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ito ang matindi nilang pagpakalabis-labis at pagsisinungaling hinggil sa karama. Ito yung paniniwala hinggil sa mga karamat ng mga awliya na masyadong extreme, masyadong sobra-sobra ang pagpapalabis-labis. Nag-aangkin din sila na sila'y may mga kakayahan at kaalaman na kagaya kay Allah. Halimbawa, inaangkin nila, la ya'zubu an qudratihi mumkin kama la ya'zubu an qudrati rabbihi mahal. Walang nawawaglit sa kaalaman at kakayahan niya ng anumang maaaring maganap, gaya na walang nawawaglit sa kaalaman at kakayahan niya ang anumang imposibleng maganap. Ang mga pag-aangking ito'y kalapastangan at tahasan na kufur. Ito yung number 1 kufur, kagagawa ng demonyo. Ito ang grupong nagpakalapis-labis at nagsisinungaling sa karama o mga himala na nangyayari o nagaganap sa mga awliya. Mayroon ding pangkat, ito naman ang kabaliktaran. Sila ay mga pangkat na nagkaila at nagpapasinungaling sa karamat. Ikinakailan nila na nagaganap daw ang mga karamat, at sila naman ang mga Mu'tazila o mga tao na bagaman hindi kabilang sa Mu'tazila, subalit na paniwala at na-impluwensyahan nila. Halimbawa sa ating bansa, hindi nga alam kung ano ang Mu'tazila, pero sila ay naniniwala sa ganitong paniniwala na kung saan paniniwala ng Mu'tazila. Sinasabi nila na kung ang mga karamat o mga himala ay nangyayari sa mga awliya, magkakaroon ngayon ng alinlangan sa kaibahan ng mga propeta at mga awliya.
o magiging malabo. Magiging malabo ang kaibahan ng mga propeta at mga awliya. Sinasabi nila na kapag naganap ang karamat, paano natin makikilala ang kaibahan sa mu'jiza? Ang karama ay parehong himala na naiba sa nakagawian. Gayon din naman ang mu'jiza ay naiiba rin sa nakagawian. Kaya tinanggihan nila na nagaganap ang karamat o mga himala sa mga awliya. At ang kinilala lamang nila ay ang mu'jiza na nagaganap sa mga propeta. Ang paniniwalang ito'y kabulaanan, batil, na tinugon ng Ahlus Sunnah wal Jamaah, tinugon ng kasagutang sapat at malinaw. Ang Ahlus Sunnah wal Jamaah ang nasa gitna ng dalawang nagpakalabis-labis na pangkat na ito. Ibig sabihin, tatlong bahagi ang paniniwala o tatlong pangkat ang paniniwala hinggil sa mga karamat ng mga awliya. At ang pangatlo, yung nasa gitna ng dalawang extreme, ang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ang Ahlus Sunnah wal Jamaah ang nasa gitna ng dalawang nagpakalabis-labis na pangkat na ito. Kung saan ang unang pangkat, ang pangkat ng Sufi na nagsinungaling, na nagtataglay ng mga kakanyahang natatangi lamang kay Allah. At mga Mu'tazila naman, na tumangging kumilala, kabaliktaran ng mga Sufi. Tumangging kumilala, nagpasinungaling pa sa mga karamat na hindi daw ito totoo. Samantalang Ahlus Sunnah wal Jamaah ang nasa gitna ng dalawang pangkat. Sa pagitan ng pangkat na nagpakalabis-labis sa mga himala at pangkat na nagkaila at tumanggi sa mga himala. Pinagtibay nila o kinilala nila ang mga karamat na nagaganap sa mga awliya ayon sa mga tekstong nasa sa Quran at Sunnah ng Propeta nang walang pagpakalabis-labis ni pagkakaila. Wahiya ala nawain, sabi ng may akda, ang himala ay nasa dalawang uri. Ito yung pinananiwalaan ng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalawang uri ang himala. Ang himala nangyari sa mga sahaba, mga tabi'in, tabi'ut tabi'in, at gayon din sa mga naunang ummah. Ibig sabihin ng naunang ummah natin sinasabi, yung naunang mga sumampalataya sa naunang mga propeta kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halimbawa, ummah ni Musa alaihi salam, ummah ni Isa alaihi salam, ummah ni Ibrahim alaihi salam. Ahaduhuma fil ulumi wal mukashafat wal firasa wal ilhamat. Una sa mga kaalaman, mga pagbubunyag, pag-aninaw, at mga inspirasyon. Kasi ang oring ito ay oring pangkaalaman, ulum, pagbubunyag, na nangahulugan na ang himala ay nakakamtan sa pamagitan ng inspirasyon o pahayag o sa pamagitan ng kaalamang ibinubunyag na nakakamtan ng mga awliya. Kagaya halimbawa sa nangyari kay Abu Bakar as-Siddiq, nang malapit na ang pagpanaw niya ay kinausap niya si Aisha tungkol sa pamana. Na si Aisha ay magkakaroon ng kapatid na babae na kung saan sa panahong iyon ay buntis ang may bahay nitong si Habiba bint Kharijah. At nagkatotoo nga na si Habiba bin Kharijah ay nanganak ng isang sanggol na babae na ipinabatid na ni Abu Bakar kay Aisha bago pa ito ipinanganak. Ang isa pang himala na naganap sa pamagitan ng kaalamang ibinubunyag o ikinakasi ay ang himalang naganap kay Umar bin Al-Khattab habang ito'y nagkukhutbah sa mga tao sa araw ng Jum'ah. Nooy nagpadalsa ng hukbo sa Iraq na dating nasa ilalim ng bansang Persia. At ang namumuno sa hukbong ito'y nagngangalang Sariya. Sila'y napaligiran ng mga kalaban sa isang lugar sa digmaan. Nasa sandaling iyon, habang nagkukhutbah si Umar, ay nagsalita siya ng malakas na boses. Sariya sa bundok! Sariya sa bundok!
Inutusan niya ang pinuno ng hukbo na umakyat sila sa bundok upang maligtas sila sa mga kalaban. Ang mga taong nakikinig sa khutbah ay nagtaka sa isiningit na salita ni Umar na sariya sa bundok. Kaya sinabi ni Umar ang kalagayan ng hukbo ng layo ng kinaroonan ni Umar ay Madina, samantalang ang hukbo ni Sariya ay nasa Iraq, na kung saan sinunod ng pinuno ang utos ni Umar at sila'y naligtas sa mga kalabang nakapalibot sa kanila. At tani fil qudrati wa ta'thirat, ikalawa sa kakayahan at mga pag-iipikto. Ang ilang mga halimbawa ng oring ito ng himala ay ang nagaganap sa isa sa mga tabi'in na bagaman siya ay nagmuslim sa panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam, subalit hindi niya nakita at nakaharap ang propeta. Siya po si Abu Muslim Abdullah bin Thawb al-Khawlani. Siya'y kilala sa tawag na Abu Muslim o Abu Muslim al-Khawlani, na kung saan tanyag siya sa kaniyang zuhud. Ang zuhud sa ating lingwahe, pagngingilin. Ang nagngingilin o zahid, yung taong tinalikuran ang pangmundong buhay at nakapokus ang kanyang pamumuhay sa akhirah o kabilang buhay. At kabilang sa mga tabi'in na taga-Yemen, nagmuslim siya at pumasok sa Madina sa panahon ng khilafa ni Abu Bakar. Sa panahon, matapos pumanaw ang propeta, ay nagsalitawan ang mga bulaang propeta at kabilang na sa kanila, sa mga bulaang propeta na ito, ay si Al-Aswad Al-Anasi, na kung saan nagpaninga siya ng malaking apoy at pinakuha si Abu Muslim Al-Khawlani at itinapon sa apoy. Pero walang anumang nangyari kay Abu Muslim. Lumabas ito sa apoy ng ligtas. Dahil sa pangyayari, may nagpayo kay Al-Aswad Al-Anasi na kung hindi niya ipatapon si Abu Muslim Al-Khawlani, ito ay makakasira sa marami niyang tagasunod. Ibig sabihin, matitisod ang maraming naniniwala sa kanya. Dahil dito, sa pilitan niyang pinaglakbay si Abu Muslim Al-Khawlani. Kaya naman naglakbay si Abu Muslim Al-Khawlani patungong Madina. Nang dumating sa Madina, pumasok siya sa masjid upang magdasal. Nakita siya ni Umar at napag-alamang siya ay galing Yemen at nagtanong, sino yung lalaki sa Yemen na itinapon ng bulaang propeta sa apoy? Sagot ni Abu Muslim, siya si Abdullah bin Thawb. Sinabi ni Umar, kung maaari pakisabi sa akin, ikaw ba si Abdullah bin Thawb na tinapon sa apoy? Prangkahan siyang tinanong na ni Umar. Hangad sanang ilihim na Abu Muslim Al-Khawlani na siya ang itinapon sa apoy na himalang nakalabas ng ligtas. Bakit? Kasi siya ay isang tapat na Muslim at nangangamba na kung magsabi siya na siya ang taong itinapon sa apoy at lumabas ng ligtas, ang kanyang pinangangambahan ay ang pakitang tao, riya. Pero napilitan siyang umami na siya nga. Siya ay niyakap ni Umar na umiiyak. Pagkatapos ay dinala siya ni Umar kay Abu Bakar. Pinaupo siya sa pagitan nilang dalawa at sinabi ni Umar na ganito ang ating mababasa sa salita ni Umar. Alhamdulillahilladzi lam yumitni hatta ara fi ummati Muhammadin man fu'ila lahu kama fu'ila bi Ibrahim al-Khalili alayhi salam. Ang salin, sabi niya, ang papuri kay Allah na hindi pa niya ako binigyang kamatayan hanggang sa makita ko sa umma ni Muhammad ang isang taong ginawan ng kagaya sa ginawa kay Ibrahim alayhi salam. Alam natin ang kwento
ng Propeta Ibrahim a.s. na kung saan nagpaningas ng dambuhalang apoy sa dambuhalang pugon sa pangunguna mismo ng kanyang tatay upang siya itapon sa apoy. Pero siya ay iniligtas ni Allah. Kabilang din po sa mga halimbawang kaugnay sa ikalawang uri ng himala na kakayahan at pag-iipikto ay ang himalang nangyari kay Al-A'la bin Al-Hadrami noong sinakop ang Bahrain. Sinabi ni Ibn Kathir sa kaniyang aklat ng kasaysayan, sabi niya, sa paglalakbay ay naranasan ng mga Muslim ang matinding uhaw na halos ikamatay na nila dahil sa walang tubig. Si Al-A'la bin Al-Hadrami ay nagdasal ng 2 rak'a at nanalangin sa Panginoon na sakluluhan sila. Dumating ang isang ulap mula sa malayo hanggang ito'y lumilim sa kanila at bumuhos ang ulan. Uminom sila mula sa ulan, pinainom din nila ang mga sasakyang hayop nila at pinuno nila ang mga dala nilang sisidlan at pagkatapos ay nagpatuloy sa paglalakbay. Sinabi pa ni Ibn Kathir, nang narating nila ang dagat, nalaman na ng mga kalaban ang pananakop na gagawin, kaya wala silang makitang bangka na masakyan patungo sa Bahrain, patungo sa isla. Kaya tumigil sila sa dagat. Sinabi nila, ano ang gagawin natin? Naglakbay tayo ng 1 buwan. Babalik na lamang ba tayo? Sinabi ni Al-A'la, ipinakita na ni Allah sa atin sa lupa ang isang tanda, ibig sabihin ang isang karama. Siya ay may kakayahan na ipakita din niya sa atin sa dagat ang isang tanda o isang karama. Kaya sabi niya, ako ay nagpasya na ng isang pagpapasya. Sinabi ng mga kasamahan, ano ang pasya mo? Sinabi niya, lulusong tayo sa dagat na ito. Tumayo siya sa harap ng dagat at nagsabi, o dagat, ikaw ay umaagos sa utos ni Allah at kami ay mga kawal sa daan ni Allah. Mamuo ka, ibig sabihin maging buo ka, o parang magyelo ka, mamuo ka, upang kami ay makatawid patungo sa kalaban ni Allah. Na kung saan namuo nga ang tubig ng dagat at tumawid ang hukbo ni Al-A'la Al-Hadrami na ang bilang ay 4,000 mandirigma. Sinabi ni Ibn Kathir, hindi bumaba sa kabayo ang mga mangangabayo at hindi naghubad ng sapatos ang mga naglalakad na naglakad sa ibabaw ng tubig at nakibaka sa mga kalaban, nagwagi sa digmaan at nasakop ang Bahrain. Ito po ang kwento tungkol kay Al-A'la Al-Hadrami na karama na nangyari sa kanya. Kabilang din po sa mga karamat o mga himala na binabanggit ng mga historians o mga mananalaysay ay ang nangyari sa labanan sa Yarmouk na kasama si Khalid bin Al-Walid nang humarap sa sagupaan ng hukbo niya laban sa hukbo ng Roma. Lumapit sa kanya isa sa mga pinuno ng hukbo ng Roma at nagsabi, kung nakatitiyak kang ikay nasa katotohanan, inumin mo itong lason at kung ginawa mo ito, tiyak na susunod ako sa relihiyon mo. Agarang kinuha ni Khalid ang lason at binanggit ang basmala. Binanggit niya ang bismillah nang may tawakkol o pananalig kay Allah at ito'y ininom at walang nangyaring masama sa kanya. At sinasabing ang lalaking ito na isa sa mga pinuno ng hukbo ng Roma ay yumakap ng Islam. Nasasaad din po sa kasaysayan ang kwento tungkol kay Uqba bin Nafi'. Si Uqba ito ang magiting na general na kung saan naglingkod sa
halos lahat ng mga khulafa na kung saan magiting na general na marami siyang sinakop na mga bansa. Na kung saan nang dumating siya sa Africa, na kung saan pakay ay sakupin din ang bansang Tunisia. Tumigil sila sa paglalakbay sa isang lambak na sakop ng syudad na tinatawag na Kairawan. Kairawan ang tawag sa syudad upang doon magpalipas ng gabi. Ito'y lambak. Ang lambak na ito ay gubat na puno ng mga makamandag na hayop. Sinabi ni Uqba, "O mga naninirahan sa lambak, umalis kayo sapagkat kami ay magpapalipas ng gabi dito." 3 ulit niya itong binanggit. Na kung saan nakita ng mga tao ang mga alakdan, ahas, at iba't ibang hayop na hindi kilala na nagsilabasan sa mga bato at punong kahoy, na nagsisialisan hanggang sa wala nang makita na anumang makamandag na hayop, at sila'y namahinga sa lambak. Kilala si Uqba bin Nafi' na ang dua niya ay tinutugon ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga himalang ito'y naganap din sa naunang mga ummah, gaya ng mga kabataang pinatulog ni Allah sa kuweba sa loob ng 300 at 9 na taon. At pagkatapos nito ay ginising sila ni Allah, na kung saan ito ay mababasa natin sa sura na ang pamagat ay Kuweba al-Kahf, na kung saan yun ang tinulugan ng mga kabataang mga awliya ni Allah ng 309 na mga taon. Naganap din ito sa isang taong naparaan sa isang pamayanang giba na sinabi ni Allah sa Quran, na ganito ang ating mababasa. Basahin muna natin ang aya. Aw kalladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa amatahu Allahu 100 amin thumma ba'atha qala kam labith qala labithtu yawman aw ba'da yawm qala bal labithta 100 amin fanzur ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna wanzur ila himarika walinaj'alaka ayatan linnas wanzur ila al'adhami kayfa nunshizuha thumma naqsuha lahma falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir. Ang binasa nating aya ay sa Al-Baqarah, ang bilang ng aya ay 259. Basahin muna natin ang salin at siguro basahin na rin natin ang inihanda nating saling komentaryong pinagaan ng talatang ito. Ganito ang ating mababasa sa salin muna. O gaya ng naparaan, yung isang taong naparaan, ito'y mananampalataya, kabilang sa mga awliya, hindi siya propeta. O gaya ng naparaan sa isang pamayanan, samantalang iyon ay gumuho sa mga bubungan niyon. Nagsabi ito, paano magbibigay buhay si Allah matapos ng kamatayan nito? Kaya nagbigay kamatayan dito si Allah ng 100 taon. Pagkatapos, bumuhay siya rito. Nagsabi siya, gaano ka katagal na malagi? Nagsabi siya, na malagi ako ng 1 araw o ng isang bahagi ng 1 araw. Nagsabi siya, bagkos na malagi ka ng 100 taon. Tumingin ka sa pagkain mo at inumin mo, hindi ito nagbago. Okay. Bakit hindi mo nagbago? Ito isa pang karama. Ang pagkain madaling mapanis. Tumingin ka sa asno mo at upang gawin naming isang tanda para sa mga tao. Tumingin ka sa mga buto ng asno kung paano kaming magbabangon sa mga ito. Pagkatapos magbabalot sa mga ito ng laman. Kaya noong luminaw ito sa kanya ay nagsabi siya, nalalaman ko na si Allah sa bawat bagay ay may kakayahan. Kaya ang bawat mga mananampalataya ay nakatitiyak sa kanilang pananampalataya na si Allah sa lahat ng bagay. Walang imposible, may kakayanan siya sa lahat ng bagay. Basahin po natin ang komentaryong pinagaan. Ganito ang nasasaad.
sali na ang ating babasahin? O nakakita ka ba ng tulad sa naparaan sa isang pamayan ng bumagsak ang mga bubong niyon? Gumuho ang mga dingding niyon at nalipol ang mga nanirahan doon, kaya naging mapanglaw at walang tao. Nagsabi ang lalaking ito habang nagtataka, papaanong magbibigay buhay si Allah sa mga naninirahan sa pamayanan ito mula nang matapos ng kamatayan nito. Kaya nagbigay kamatayan dito si Allah sa yugtong 100 taon. Pagkatapos nagbigay buhay siya rito at nagtanong. Nagsabi naman siya rito, gaano katagal ka na malaging patay? Nagsabi ito habang sumasagot, na malagi ako sa yugtong 1 araw o isang bahagi ng 1 araw. Kaya nagsabi siya rito, bagkos na malagi ka ng 100 taon. Tumingin ka sa dating dala mong pagkain at inumin, sapagkat hayan nananatili sa kalagayan niya na hindi nagbago, gayong kay bilis na dumadapo ang pagbabago sa pagkain at inumin. Madali itong mapanis. Tumingin ka sa asno mong patay at upang gawin ka naming isang palatandaang malinaw. Palatandaang malinaw, ibig sabihin himala, karama na malinaw para sa mga tao na nagpapatunay sa kapangyarihan namin. Ibig sabihin kapangyarihan ni Allah sa pagbuhay sa kanila. Tumingin ka sa mga buto ng asno mong nagkahiwa-hiwalay at nagkalayo-layo, kung papaanong mag-aangat kami sa mga ito at magsasama kami sa bahagi ng mga ito sa isang bahagi. Pagkatapos, magbabalot kami sa mga ito matapos niyon ng laman at magpapanumbalik kami rito ng buhay. Kaya nung nakita nito iyon, ay luminaw rito ang realidad ng usapin at nalaman nito ang kapangyarihan ni Allah. Kaya nagsabi ito, habang umaamin niyon, nalalaman ko na si Allah sa bawat bagay ay may kakayahan. Dahil sa mga taong ito na naparaan sa pamayanan, sinabi na natin, hindi siya propeta. Kaya naman ang himalang ito na naganap sa kanya ay isang karama, na kung siya man ay isang propeta, kung propeta man, ang himalang ito ay tinatawag natin na mu'jiza. Sa Arabic, magkaiba ang katawagan, samantalang sa salin, sa ating wika ay parihong himala. Kabilang din sa mga karamat ay ang mga naganap kay Maryam alayhisalam, na sinabi ni Allah na ganito po ang ating mababasa. Ang ating babasahin ay Ali Imran number 37. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakariya. Kullama dakhala 'alayha Zakariya al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Ang salin, kaya tinanggap ito ng Panginoon nito sa isang pagtanggap na maganda. Hinubog niya ito sa isang paghuhubog na maganda at ipinaaruga niya ito kay Zacarias. At tuwing pumapasok sa kinaroonan nito si Zacarias sa sambahan, sa mihrab, nakatatagpo siya sa piling nito ng isang panustos pagkain. Nagsabi siya, O Maria, paanong mayroon ka nito? Nagsabi ito ay mula sa ganang kay Allah. Tunay na si Allah ay nagtutustos sa sinumang niluloob niya ng walang pagtutuos. Si Allah po mismo ang nagkakaloob kay Maria ng panustos, na kung saan sa panahon ng taglamig ay binibigyan siya ni Allah ng mga prutas na mayroon lamang sa panahon ng tag-init. Kaya din naman sa panahon ng tag-init ay binibigyan siya ni Allah ng mga prutas na mayroon lamang sa panahon ng taglamig. Dahil dito, nagtaka si Zacarias, O Maria, paano mayroon ka nito? Kasi nagtataka, ito yung mga prutas na wala sa kanyang kapanahonan. Ito po
ang karama kay Birheng Maria. Ang karama ay nagpapatuloy. Maaring nagaganap ito sa kahit sinong mananampalataya. Nangyayari ito sa tao nang hindi niya sinasadya, sapagkat ito ay nasa kalooban ni Allah na mangyari at hindi po sa kagustuhan ng sinumang tao. Pero ang ginagawa po ng ilang mga sofi na sila ang nagpapasimuno ng isang himala daw, o kaya sila ay magkukwento ng mga kwentong inimbento lamang nila, kwentong kasinungalingan, na may naganap daw sa kanilang mga karamat. Ang mga ito'y kasinungalingan na gawain po ng mga salamangkero, ng mga manggagaway, mga mambabarang, mga mangkukulam, upang papaniwalain ng mga tao at upang sumunod sa ligaw nilang paniniwala at mga gawain. Gaya ng pinakita nilang, yung kanilang ipinakikita na sila'y lumalakad daw sa ibaba ng tubig, hindi tinatabla ng golok o hindi tinatabla ng bala ngayon. At sasabihin nila na ang mga ito'y mga karamat. Ang mga ito po ay kasinungalingan, sapagkat ang tunay na karamat o himala ay nagaganap sa mga tunay na mananampalataya na mayroong takwa, sumusunod sa Quran at Sunnah, hindi sa mga taong baluktot ang aqida na hindi sumusunod sa Quran at Sunnah, at mga taong gumagawa ng shirk at bid'ah. Kaya naman, ang pamantayan ng totoong mga karamat na nagaganap sa isang tao, na naganap ito sa isang tunay na mananampalataya at may takwa na sumusunod sa Quran at Sunnah. At siyempre, napapatunayan din ang katotohanan ng isang karama sa pamagitan ng tumpak na kawing ng pagpapaabot, autentikong asanid ng mga taga-salaysay, nakagaya rin sa pagkakakilanlan ng autentikong hadith, kasi lahat ng mga karamat na nangyari sa salaf, mayroon po na autentikong asanid yan. Mayroon pang autentikong asanid. Gayun din naman ang karama, ito po ay aya. Ito po ay aya, tanda o himala ng isang propeta para sa isang wali na sumampalataya sa kanya. Kaya tinatawag siyang karama, pagpaparangal sa isang mananampalataya sa kanyang pagsunod sa propeta. Sapagkat hindi makamtan o hindi nakamtan ng wali, nakamtan ng wali na ito ang karama, maliban lamang sa kanyang pananampalataya at pagsunod sa propetang ito. Batay dito, kapag nakita natin na ang isang mubtadi', yung gumagawa ng bid'ah, yung mga ahlul bid'ah, na sumasalungat sa sunna ng propeta at nagaganap sa kanila ang mga bagay na naiiba sa nakagawian, at ipinagmamalaking ito'y karama, alam na natin na ito'y hindi karama, bagkus ito'y gawaing salamangka at panggagaway o maaring nandadaya lamang upang mapapaniwala nila yung mga taong uto-uto. Kasi may mga taong kahit wala naman talagang kapangyarihang manggaway o wala naman talagang kapangyarihan ng salamangka, kasi wala naman talaga siyang kakutsaban ng mga jin, sila ay mga nandadaya lamang sa bilis ng kanilang kamay. Akala mo ay gumagawa sila ng mga himala para dayain ang mga uto-uto. Nangyari po sa panahon ng Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, na may mga taong nag-aangkin na sila'y nakakagawa ng mga karamat. Sila'y mga sinungaling na sofi na kabilang sa siktang tinatawag na Al-Bata'ihiyya Ar-Rifa'iyya. Tinatawag ang siktang ito na Bata'ihiyya, na nagmula sa pangalan ng lugar na Al-Bata'ih. Ito'y sa Iraq. At tinawag din na Ar-Rifa'iyya, na nagmula sa pangalan ni Sheikh Ahmad Ar-Rifa'i. Ito'y sikta ng As-Sufiyya Rifa'iyya, sikta sa Damascus, Syria, na kung saan ipinakita nila sa mga tao, pinapakita sa mga taong himala na nagagawa nila, upang patunayan na sila ay mga awliya na mga mananampalataya at may takwa na nasa totoong paniniwala, upang iligaw ang mga tao.
Ipinakita nila ang himala na lumalakad daw sila sa apoy, hindi nasusunog, hanggang sa nagkaroon ng talakayan sa pagitan nila at ng Sheikhul Islam na siyang nagbunyag, bumuking sa kanilang kasinungalingan at naglinaw sa kanilang katiwalian at sa lungat nilang paniniwala sa sunnah ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Hinamon nila ang Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah na kung siya'y nasa katotohanan, ay gawin din niya ang ginawa nilang himala. Hinamon din sila ng Sheikh na magpaningas sila ng apoy at pareho silang papasok sa apoy upang malaman kung sino ang nagsasabi ng totoo at kung sino ang sinungaling. Sinabi ng Sheikh, papasok tayong lahat sa apoy, pero sa isang kondisyon, na lahat tayo ay pareho munang maligo. At pagkatapos nito, binanggit ng Sheikhul Islam ang mga sangkap sa paliligo, mga sangkap na maglilinis sa inilagay nilang sangkap sa mga katawan. Kasi ang mga mandarayang Sufi na ito naglalagay ng mga sangkap sa kanilang katawan na dahilan kung bakit hindi sila tinatabla ng apoy. Pagkatapos sabi niya na makapaligo tayo gamit ang mga sangkap na ito ng paglilinis sa paliligo. Pagkatapos maligo ay sabay napapasok sa apoy. Nagkasundo sila sa takdang araw ng kanilang paligsahan. Dumating naman ang mga kasamahan ng Sheikh at pinuno ng pamayanang iyon at nagpayo sa Sheikhul Islam na huwag na siyang makipagpaligsahan pa sa mga Sufi na ito sapagkat sila'y gumagamit ng mga jin at ng demonyo sa kanilang salabangka. Pero sumagot ang Sheikhul Islam na nagsasabi, ang nag-adya sa paniniwala ni Ibrahim o relihiyon ni Ibrahim, ang magliligtas din sa akin sa apoy, gaya ng pagliligtas niya kay Ibrahim a.s. Ang salitang ito ng Sheikhul Islam ay salita ng isang may malalim na kaalaman, matatag na tawakkol at pagtitiwala, pananalig kay Allah na hindi siya pababayaan ni Allah. Nang nalaman po ng mga Sufi ang matatag na pagpapasya ng Sheikh, pumunta sila sa Sheikhul Islam at humingi ng patawad at nagtauba. Dahil doon nalantad ang kasinungalingan nila at huwad na mga ginagawa nilang karama. Sa paksa pong ito nakaugnay sa awliya at mga karamat, ay sinabi na may akda bilang pangwakas, wal karamatu hasilatun li awliyaillahi fil umamil madiyah walisadri hadhil ummah min as-sahabati wat tabi'in wa baqiyatun fiha ila yaumil qiyamah. Ang mga himala ay nangyayari sa mga katangkilik ni Allah sa mga nagdaang kalipunan, nagdaang ummah. At sa pasimula ng ummah na ito, mula sa mga kasamahan, mga sahaba at mga tabi'in at matabi'ut tabi'in at mananatili rito hanggang sa araw ng pagbangon. Sa kondisyon na natupad ang mga paglalarawan na binanggit ni Allah sa mga awliya niya, na sila'y mga lingkod niyang matutuwid, na may takwa, na mga mananampalataya at sumusunod sa sunnah, na ang mga himalang ito ay naipaabot sa pamamagitan ng tumpak na kawing ng pagpapaabot o may autentikong asanid ng mga mananalaysay na naganap nga ang himala. Sapagat ang karama ay nagpapatuloy hanggang sa araw ng pangbangon dahil sa ilang mga kadahilanan at pangangailangan na ginagawa ni Allah bilang pagsuporta sa mga lingkod niyang mga awliya at pagpapalakas sa kanilang iman sa ilang mga kalagayang kailangan ng mga awliya.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا سوى العلم طريق للعلا، كل من سار عليه وصلوا. سنة الله وهدي الأنبياء، وبه عز الرعيل الأول.